Isang magandang araw. Ito po ulit si Ping Bellesa, bumabati sa inyong lahat mula dito sa Bundok Isarog. Ngayon ay patuloy nating tatalakayin ang pagpapatuloy ng ating kabanata patungkol sa mga ligaw na bungang kahoy na kilala sa amin dito sa Bundok Isarog. Ginagamit namin bilang mahalagang sangkap sa pagluluto ng aming mga pagkain. Gaya sa ibang bahagi ng Pilipinas, ang mga kilalang kakaibang bungang kahoy dito sa buong bansa, kabilang ang kamyas, rimas, bayabas, bignay, santol, balimbing, duhat, atis, sampalok, kamagong, guyabano, avocados, kalamansi, ligaw na papaya at syempre ang nyog na sagana dito. Karamihan sa mga nabanggit na prutas ay maaaring kainin ng hilaw o ihanda sa iba't ibang paraan gaya ng katas, marmalades, jelly, ice cream bilang panghimagas at mahalagang sangkap sa pagluluto ng isda, kanin, gulay at karne. Ngayon, hayaan niyong ipakita sa inyo ang iba't ibang uri ng mga ligaw na bungang kahoy na kinagigiliwan naming kainin ng hilaw o niluto dito sa Bundok Isarog. Ang kamagong ay isang bilog, matamis at makatas na prutas na may kakaibang amoy. Ang mga buto ay bihirang makita sa bawat prutas nito. Katutubong ligaw na bayabas ay kasiyasiyang kainin ng hilaw, kalahating hinog o ganap na hinog dahil sa kakaibang tamis at lasa nito. Ang jelly gawa sa bayabas ay niluluto mula sa pinagsamang hinog at berdeng bunga. Habang ang masarap na katas ng bayabas ay gawa sa hinog na bunga. Ang bignay, ang bawat bungkos ng prutas ay hindi pantay na hinog. Kaya ang mga prutas sa isang bungkos ay may iba't ibang kulay. Ang balat ng prutas ay may pulang katas, habang ang puting sapal ay walang kulay. Ang prutas ay naglalaman ng isang matingkad na buto. Ito ay maasim na lasa, ngunit matamis na lasa kapag hinog na. Ang bignay ay kinakain ng sariwa kapag ganap na hinog. Ngayong panahon, ang pinaasim na bunga ng bignay ay ginagawang alak. Ang rimas naman ay nauugnay sa iba-iba pang sikat na prutas tulad ng langka at breadfruit. Maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan tulad ng linaga, inihaw o prito at gamitin sa malasa o matatamis na pagkain. Habang ang prutas na ito ay nahihinog sa puno, ang kulay nito ay nagiging madilaw-dilaw. Ang pagbabagong ito ng kulay ay nangangahulugang ito ang tanging panahon para anihin. Mayroong ilang mga paraan upang tamasahin ang prutas na ito dahil ito ay may mga paraan sa paghahanda. Narito ang ilang karaniwang paraan ng pagkain ng breadfruit. Ang linagang rimas ay isa sa pinakapayak na paraan sa paghahanda nito. Ang inihaw na rimas, ito ay masarap na paraan. Kinakailangan lang na hiwain itong maninipis. Lagyan ng kaunting mantika at ng pampalasang mga dahon.
iihawin hanggang sa ito ay lumambot. Ang pritong rimas ay maaari ding iprito ng malutong para sa merienda. Ang rimas chips, hihiwain ng manipis at pantay-pantay at prituhin sa langis hanggang sa maging malutong na chips. Maaari itong timplahan ng asin ang prinitong mga chips o mga paboritong pampalasa. Ang minatamis na rimas ay gawa parang kalamay at ihahalo sa iba't ibang mga panghimagas. Ang bunga ng libas, ang mga munting dahon, bulaklak at bunga nito ay nakakain. Ang mga dahon at prutas ay maasim at ginagamit sa mga nilaga at ang palaman para sa ulam ng isda bilang isa sa aming mga masasarap na pagkain. Gayon din ang mga dahon nito ay mahalaga sa pagluluto ng mga gulay sa gata ng niyog. Kinakain namin noon ang mga berdeng bunga na niluto o kinakain ng hilaw. Ang iba ay gumagawa ng mga jam, jellies at katas buwat sa mga bunga. Ang gumihan, ito ay isa sa napakalaking puno ng sakagubatan na nabibilang sa pamilya ng langka at rimas. Ang laman ng prutas ay nakakain at talagang napakasarap. Ang mga buto ay nakakain din. Karaniwang pinakukuluan o iniihaw ito tulad ng mani. Ang balat ng puno ay ginagamit din sa paggawa ng damit o tela buhat sa balat. Ang prutas ay mabalahibo at kapag ang prutas ay hinog na, ang mga balat ay nagiging kulay kahel na natatakpan ng buhok. Kulay puti ang laman at napakatamis ang lasa. Amhe o baligang. Ang bunga nito ay lumalaki sa mga kampol. Maliit at bilog, pula hanggang madilim na lila, at matamis hanggang maasim ang lasa na ginagawang jelly, jam, at maging alak. Kinaugalian naming kumain ng mga hinog na amhe nang mula sa puno o kinakalog namin ang mga sariwang prutas na may asin o asukal sa loob ng pinggan hanggang sa ito ay lumambot. Pagkatapos, saya namin itong kinakain. Ang mga prutas na ito ay kinakain na hilaw o niluto. Gayunpaman, ang laman nito ay pinatutuyo at pinoproseso at ginagawang gamot. Samantala, ang ilan ay gamit ang maasim na prutas para sa paggagamot ng ubo. Ang Philippine Wild Raspberry dito sa amin ay kadalasang tumutubong ligaw, kasama ng matataas na damo at palumpong dito sa aming paligid. Ito ang ligaw na raspberry na may kaugnayan sa mga raspberry sa Europa. Mayroon itong maliwanag na pulang kahel, na kulay at matamis at maasim na lasa na siyang pangkakaibang katangian nito. Kapag hinog na ang bunga, ito ay magkakaroon ng pulang kulay na parehong kaakit-akit sa paningin at katakam-takam. Ang kulay ay tumitindi habang ito ay lalong humihinog. Matutokso ang sinumang makakita nito. Ang ligaw na raspberry ay maaaring iproseso sa juice, jam, at alak. Maaari din itong gawing maasim na sarsa para sa mga ensaladong gulay. Ang dahon ay ginagawang tsa o bilang pampalasa ng pagkain.
Ang mga pinya ay kilala sa matamis at makataas na katangian nito. Hindi lamang ito nagdaragdag ng masarap na lasa sa iba't ibang pagkain, gaya ng mga panghimagas, salad at malalasang pagkain, ngunit gawa din ito ang ilang produkto bilang ang alak, suka at iba pa. Mayroon po tayong kaalaman na dapat talakayin tungkol sa paksang ito na gusto kong ibahagi sa huling kaputol ng kabanatang ito. Mangyari po lamang na sana patuloy nyo kaming tangkilikin sa pag-subscribe at panuorin ang aming mga kabanata. Salamat po.